Sinabi ko na inalok kita ng kasal tapos tumanggi ka. At kahit gano'n ang naging sagot mo, walang nagbago. Gusto pa rin kita hanggang ngayon. Dear Amihan Stories presents Will You Marry Me, Super Nanny? Written by Jean Chua. Nagmamasid mula sa balkonahe ng malaking bahay ang 27 anyos na si Donna Marie Quinzon. Nagdidilig siya ng mga nakabiting paso. Palihim na pinagmamasdan ang 9 na taong gulang na batang anak ng kanyang amo na si Akil Paloma. Pagpasyensyahan mo na si Jade kung nagmamaldito ha. Nakakailang palit na rin sina Akil ng magbabantay sa batang yan. Walang nagtatagal. Kung hindi mo man makayanan, magsabi ka lang. Hindi na bago yan kina Madam Sandra. Mahinahong sabi ng tagapaglinis na si Aling Marta. Ano pong mga ayaw ni Zaid, Nay? Kahit pa malaman mo kung hindi kanya gusto, wala rin. Marami nang sumubok na makipag-clue sa batang yan pero wala. Matigas ang puso. Sagot ng matanda. Tumango si Donna. Pansin niya na mukhang kahit si Aling Marta, iniisip na hindi siya magtatagal sa pagbabantay kay Zaid. Ganoon ka notorious ang bata pagdating sa mga nagiging bantay nito. O siya, bababa na ako at marami pang aasikasuhin sa kusina. Ikaw nang bahala kay Zaid ha. Paalam ng ginang bago umalis. Naiwan siya sa balkonahe ng bahay. Lumingon sa kanya si Zaid mula sa baba at umirap. Natatawa siyang yumuko at ipinagpaliban ng planong kumaway sa bata. Kapag masyado siyang feeling close dito, baka lalo itong magduda o mailang sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng inis sa pagiging suplado nito dahil alam niya na kawawa ito. Namatay ang ina ng bata halos 5 taon na nakakaraan dahil sa sakit na cancer. Ang sabi, tila raw naubos ang luha ni Zaid nung magkasakit ang ina. Nakita nito mismo kung paano lumiit na lumiit ang inang si Elaine hanggang sa maging butot balat na lang saka pumanaw. Nakikisampatya siya sa karanasan ng bata. Higit pa sa trabaho niyang bantayan ng bata, gusto niyang makatulong sa pagbabalik ng sigla nito. Bumaba siya ng hagdan at pumunta sa labas ng bahay. Inilapag niya ang regadera sa isang tabi bago lumapit sa batang nakikipaghabulan sa alagang aso. Zaid, ang laki ng aso mo ah. Ano pangalan niya? Casual na bati niya sa bayo ko para amuin ang aso. Agad na sumiksik sa bisig niya ang golden retriever. Nakalabas ang dila nito at panay ang singot sa kanya. What's your name? Imbes ay tanong ng bata. My name is Donna Marie Zaid. Nice to meet you. Itong doggy mo, anong itatawag ko sa kanya? Donna Marie. Nag-angat ito ng kilay. That's her name. Parang hindi naman yata. May problema ka sa pangalan ng aso ko. She's Donna Marie, paki mo. Umiling si Donna. Mukhang hindi madali ang misyon niyang palambutin ang puso nito. Umupo siya sa damuhan at hinawakan ng collar ng malaking aso. Hindi niya pinansin si Zaid at mas piniling kalaruin ang alaga nito. Hi Donna Marie! Maligayang sabi niya. I like you. Mukhang sweet ka na doggy. Gusto ko yan. She's my dog. Bitiwan mo ang aso ko. Pretty, let's go. Sumulyap siya kay Zaid at gumiti. Pretty palang pangalan niya. Sabi mo Donna Marie. Nagulat pa naman ako kanina. Akala ko same kami ng name. Pangit ang name mo. Niloloko lang kita kanina. You really believe me? Mapang-asar na sabi ni Zaid. Give me my dog. Honesty is the best policy. Kung niloko mo ako kanina, ba't ako susunod sa'yo? Kung gusto mo na maging mabait ako, dapat maging mabait ka rin sa akin. Natameme ang bata ng ilang segundo. Pinagsisipa nito ang damo bago muling umirap. Alright, you can play with my dog. Pagsawaan mo kasi last na yan. I will call daddy and have you kicked out kasi ayoko sa'yo. Okay lang, pero nagkakamali ka ha. Kapag umalis ako, kasama ko dapat ang aso mo. Ikaw nagsabi na Donna Marie ang pangalan niya, kaya akin na siya. Di ba, doggy? Casual na sagot niya sabay yakap sa aso. Namula ang mukha ni Zaid dahil sa hiya. Ilang segundong nakapagtitigan si Donna sa bata bago kalmadong umiti. Next time, huwag kang magmaldito. Hindi kita inaano pero pinagtitripan mo ko. Hindi porke nagtatrabaho ko sa inyo, ganyan ka na. Masama yan. I don't like you. Mariing bigkas ng bata bago nagtatakbong umalis. Pagsapit ng tanghali,
Huminga siya ng malalim. Binagala niya ang kilos papunta sa silid ni Zaid. Nalaman niya mula kay Aling Marta kanina kung ano ang madalas na gawin ng bata sa tuwing walang pasok. Buong araw daw itong nagkukulong sa silid hanggang sa umuwi ang ama. Hindi naliligo at bababa lang para kumain ng junk food saka magtatago muli sa kwarto. Kumatok siya sa pinto ng silid. Ilang minuto siya naghintay bago ginamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Ma'am Sandra, ang lola ni Zaid sa side ng ama. "What are you doing here? Umalis ka nga!" Singhal ng batang nanonood ng TV. Nalula si Donna sa laki ng screen. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa kwarto ng bata ang ganoong kalaking appliance. "Mamaya na yung panonood ng TV, maligo ka muna," sabi niya. "Ikukuha kita ng damit, sige na." "Ayoko, nasan si Pretty?" "Nasa doghouse niya kumakain. Buti pa yung aso nakaligo na't lahat ikaw wala pa. Paano yan?" "I'm not a dog. Ba't ka ba nandito sa kwarto ko? Get out!" "Hindi pwede. Maligo ka na't kumain tapos alis na ako." Nag-angat ang kilay ang bata. "Anong magagawa mo kung ayaw ko? You can't hit me. All you can do is talk, talk, talk. You can't do anything." "Okay, madali akong kausap." Humiga siya sa kama ni Zaid at nanood ng TV. Naalarma ang bata at agad na nagreklamo. "Ano ba? This is my room!" "Ayos lang kinalola mo na nandito ako. Kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, try mo tawagan." "But I don't want you here!" Hinayaan niya na magsisigaw si Zaid. Inobserbahan niya ang bata at napansin na kahit tumitili ito, hindi naman nagtatapon ng mga gamit o nag-aamo. Bumuntong hininga siya bago pahapyaw na tumingin sa telebisyon. "Kung hindi ka susunod sa sinabi ko, talagang hindi ako alis. Ano ba naman yung maligo ka tapos kumain? Hindi ka naman inuutusan na magtrabaho sa labas." Sabi niya. Tumahimik ito. Magkasalubong ang kilay nito habang nakatitig sa kanya. Inayos niya ang buhok sabay ngiti. "Ano, maliligo ka o hindi?" Padabog na tumayo si Zaid at pumasok ng banyo. Tumayo naman siya para hanapan ng maisusuot ang bata. Naglabas din siya ng pulbo na ilalagay sa likod nito pagkatapos. Pagkatapos itong maligo, ay lumapit ito sa kama at agad na kinuha ang pamalit na damit. Pinigilan niya ito. "Basa ka pa, magpunas ka muna, halika rito." "Ang dami mong inuutos sa akin. My last nanny is not like this." "Oo nga, yung last nanny mo, isang araw lang din ang itinagal. Binuhusan mo ng tubig kaya nainis. Tama ba yon?" Inilihis ito ang tingin sabay ismid. "Whatever, aalis ka rin bukas. Hindi ka magtatagal sa bahay na to." "Kumain ka na sa baba, wag makulit." Nang umalis ito, ay nagpaikot-ikot naman siya sa silid nito. Tinignan niya kung ano ang mga bagay na pinagkakainteresan nito, pati na ang tipo nitong mga laruan o damit. Nasa bedside table ang larawan ng 3 taong magkayakap sa couch. Nakaakbay ang boss niyang si Akil sa asawa nitong si Elaine, habang nasa pagitan ng mga ito ang paslit na si Zaid. Mukhang 3 taong gulang pa lang si Zaid sa picture na yon at wala pa ang bakas sa malubhang sakit sa mukha ni Elaine. Nakakalungkot dahil sinira ng sakit ang dapat ay masaya sanang pamilya ng 3. Tumibay ang kagustuhan ni Donna na alagaan si Zaid. Kailangan lang nito ng atensyon at alaga ng isang nakakatanda. Kapag nagtagal kasi ang pagiging rebelde ng bata, ito lang din ang mapapariwara. Naipaliwanag na sa kanya ni Ma'am Sandra kung gaano ka-busy si Akil. May kanya-kanyang buhay ang mga matatanda kaya hindi mabantayan si Zaid. Saksi siya kung paano magmadali si Akil kanina para pumunta ng opisina. Iniiwasan nito ang heavy traffic kaya hindi na nakakayanang sabayan si Zaid sa pagkain ng almusal. 33 anyos pa lang si Akil pero kung magtrabaho ito, tila ba laging may due na utang kinabukasan. May matangos na ilong, malalim na mga mata at morenong kutis. Matangkad, may malalapad na balikat at mahahabang binti. Iyon ang Akil na nakita niya kaninang umaga. Successful ang business ito at hindi nagkulang pagdating sa edukasyon ng bata. Narito na lahat ang magagandang bagay sa mundo. Isang malaking palaisipan para sa kanya kung bakit hindi nito kayang disiplinahin ng maayos ang anak. Bumaba siya para asikasuhin ng bata. "Sino nagluto yan? I don't want it!" Narinig niya ang sigaw ni Zaid pagdating niya sa pagkainan. "Gusto ko ng cake! Bakit walang cake, Nanay Marta?" "Kaharap mo lang si nanay, bakit ka nang nagsisisigaw dyan?"
Kapag nabingi siya, ibibigay mo ba yung isang tainga mo para may pamalit si nanay, ha? Humulukip-kip si Donna at ginawang seryosong ekspresyon. Are you joking with me? Hindi ganun yon. Oh, edi subukan mo. Magsisigaw ka pa dyan tapos kapag nahulog ang tainga ni Nanay Marta dahil sa'yo, ako mismo kukuha dyan sa tainga mo. Deal? Hamon niya. Kumunat ang noo ni Zaid. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin dahil pareho sila ni Nanay Marta na seryoso ang mukha. Makinig ka kay Donna. Payo ng ginang bago umalis. Ilang minutong payapang ngumunguya ang bata bago ito natauhan. Wait, nag-shout na ako before. Hindi naman natagal ang tainga ni Nanay Marta. Are you lying to me? Nasimulan mo nang kumain kaya tapusin mo na lang. I hate liars the most. Tinaob ng bata ang pinggan nito bago nagtatakbong umalis. Kumibot ang kilay niya na ilang siya na makitang natapon na pagkain. Hindi tamang ginawa ng batang yun. Kahit gaano pa ito kapasaway, ibang usapan ang pagsasayang ng pagkain. Nanay Marta, huwag niyo pong padala ng snacks ang batang yun. Huwag niyo rin pong tawagin para kumain. Kailangang kusa siyang bumaba. Sambit ni Donna nung mahanap niya ang matanda. Hindi kaya magalit si Akil Iha. Hindi dapat ginugutom si Zaid. Dapat siya pong lumapit dito. Kung hindi magsasorry ang batang nun, masasanay siya sa pagtatapon ng pagkain. Kakausapin ko na masinsina ng papa niya. Hindi pwedeng wala tayong gawin kung umabot na pala sa ganun ang katigasan ng ulo niya. Talak niya sabay marahas na bumuga ng hangin. Kumalma ka. Kanina hindi ka naman nainis sa batang yon. Ngayon ka lang nagkaganito. Bakit? Naranasan ko na pong mga lakal para may makainay. Kami ng kuya ko. Kumakain ng pagpag at nag-aabang ng tira sa likod ng mga kainan bago kami napunta sa orphanage. Hindi ko lang po kayang tiisin na makita may nagtatapon ng pagkain. Maraming bata riyan ang gutom. Hindi alam ni Zaid kung gaano siya kaswerte. Pahayag niya habang nakapamaywang. Tama ka. O sige, mamayang gabi, iparating mo kay Sir Akil ang lahat ng saloobin mo para malaman niya rin kung ano ang pinagagagawa ng alaga mo. Laging sinasabi ni Akil na bata pa si Zaid kaya ganon. Nababait din siya sa pagtagal. Maganda nang sa'yo manggaling. Tumango siya at ilang segundong pumikit. Noong kumalma na siya ay binalikan niya si Zaid sa kwarto nito. Hindi siya aalis sa trabahong yun. Sisiguraduhin niya na magtitino ang pasaway na si Zaid. Lumipas ang buong araw. Nagmulat ang mga mata si Akil at pinagmasdan ang pinaghalo-halong kulay ng ilaw sa labas ng bintana. Pauwi na siya galing sa maghapon na trabaho. Wala siyang ibang maramdaman kundi ang pamamanhid ng kanyang balikat, magkaibang binti at batok. Malapit na po tayo, sir. Sambit ni Jerome na kanyang driver at assistant. Kaunti na lang. Hindi pa naman ako inaantok. I'm fine. Ang totoo niyan, makailang beses na siya nakatulog sa biyahe pauwi nitong mga nagdaang araw. Marami siyang inaasikaso sa opisina kaya wala siyang time para bantayan ang anak. Nasa early stages pa lang ng implementation ang kanilang bagong proyekto kaya hindi niya pwedeng iasa sa iba ang oversight ng trabaho. Mukhang hinihintay kayo ni Donna, sir. Pagpukaw ni Jerome sa kanyang pansi. Lumingon siya sa pinto ng bahay at nakita ang dalagang nagbabantay kay Zaid. Nakasalubong niya ito kaninang umaga pero wala siyang oras para kilalanin pa ang babae. May tiwala naman siya sa desisyon ng kanyang mama Sandra na i-hire ito. Isa pa, duda rin siya kung magtatagal ba ang dalagang ito sa kanila. Hindi niya kinukonsinta si Zaid pero alam niya kung gaano kapasaway ang batang yun. Halos magdugtong ng kilay niya. You think she will quit? Tanong niya kay Jerome. Mukhang kakayanin niya po si Zaid. Really? Paano mo nasasabi yan? Tumingin po kayo sa taas. Tumingala si Akil at nakitang anak sa balkonahin ng bahay. Ngumunguso ito sa direksyon ni Donna. Tila may hinanakit sa dalaga at hinihintay ang pagdating niya para magsumbong. Bumaba siya ng sasakyan at inihanda ang sarili sa reklamo ni Donna. Good evening, Sir Akil. Bati nito. Good evening. Kumusta ang unang araw mo kasama si Zaid? Tungkol po dyan, sumaglit ang mga mata ng babae sa ikalawang palapag ng bahay. Tanggap na ni Akil ang pagalis ito pero ginulat siya ni Donna. Nagkakasundo naman po kami ng anak niyo. Willing po ako na alagaan siya. Sabi nito. Umawang ang bibig niya. Are you sure? Kung may problema, magsabi ka lang sa akin. I know he's a problematic kid. Siniguan ka ba niya? Nag-amok ba siya?
Lahat naman po ng bata dumadaan sa ganyan. Kailangan lang nila ng taong gagabay at magdidisiplina sa kanila. Kaya ko po yun. Ang akin lang po sana, payagan niyo akong baguhin ang routine ni Zayda. Sa unang pagkakataon, ay tinitigan niya na maigi ang mukha ni Donna. Hindi niya napansin kaninang umaga kung gaano kakinis ang babaeng ito. Malinis pumorma, simple ang damit at masigla. Wala siyang maipintas. Makakampante siya kung ito ang magbabantay kay Zay. I will listen to your arrangements. May pupuntahan ka ba? Kung wala, sana dito ka na magapunan. Pag-usapan natin yung plano mo. Sambit niya sabay lahat ng daan papasok ng bahay. Bahagyang ngumiti ang dalaga. Sige, salamat sir. You're welcome. Tatawagin ko muna si Zaid. Mauna ka nang umupo doon. Umakyat siya sa ikalawang palapag at kinatok ang silid ang anak. Zaid, kumain na tayo. I'm here. Ba't hindi ka man na lumabas? I don't like that woman. Tanggalin mo na siya, Dad. Ungot ni Zaid pagbukas ito ng pinto. Bakit? Sinaktan ka ba niya? Did you tell you something bad? Yes, pinalo niya ako. Okay. Nag-squat si Akil at tinignan sa mata ang bata. Zaid, when you lie, people can end up in jail. Masisira ang buhay ng ibang tao dahil matigas ang ulo mo at nagsinungaling ka. Do you want that? But I don't like her. Di siya nakikinig sa akin. Pinakinggan niya ang reklamo ng anak. Bahagya siya napangiti nang malaman kung ano ang pinagsasasabi ni Donna kay Zaid. Tumikim siya pagkatapos. Ibig sabihin, nakahanap ka ng katapat mo. She's not your typical nanny, Zaid. Kahit sa akin, hindi takot si Donna. Kaya dapat makinig ka sa kanya ng maayos. Understood? Kinakampihan mo siya eh. Nope. Zaid, siya ng huling tauhan na i-hire ko para magbantay sa'yo. If you want her gun, sige. I will give you that. Pero mag-isa ka na lang pagkatapos nun. Nasa Canada ang Lola Sandra mo at ako naman, pupunta sa trabaho. If you don't respect other people, you will end up alone in life. Yumuko ito at maluhaluhang umiling. Fine. Siya na lang. Good. Bumaba ka na. I expect you to be on your best behavior while we eat. Isinara nito ang pinto. Hindi pa man siya tapos magsalita. Napapikit siya dahil sa inis. Pumasok siya ng master's bedroom at sumulyap sa family picture na nasa mesang katabi ng kama. Madali pang alagaan si Zaid nung hirap pa itong maglakad. Ngayon kasi, marunong nang sumagot at matigas pa ang ulo. Kailan kaya ito magtitino? Inalala ni Akil ang mukha ni Donna. Sana matulungan ng dalagang yon ang anak niya. Kinabukasan, hinintay ni Donna ang pagising ni Zaid. Itinutupi niya ang mga tuyong damit ng bata na umalimpungatan ito. You're so early. Sambit ito sabay bangon. Good morning, Zaid. Maligo ka na. Tumulala ito sa pader ng ilang segundo. Lihim na napangiti si Donna. May problema ba? My TV is gone. Donna, may kumuha ng TV. Tili nito. Ate, dapat ang itawag mo sa akin. That's not a problem. Nawawalan TV. Hindi mo ba nakita kung sinong kumuha? Someone stole it. Magtawag tayo ng pulis. Kalma, Zaid. Pinalipat ko lang sa baba. Natatawang sabi niya. Tumigil ang bata sa paglulupasay. Masamang tingin nito sa kanya habang nakahiga. Sino nagsabi na alisin mo ang TV ko? That's mine! Si daddy mo. Nagtanong ako sa kanya at ang sabi niya okay lang. Ginawa ko yun kasi masama yung buong araw ka lang na nagkukulong sa kwarto. Gusto mong manood ng TV? Bumaba ka! Naningkit ang mga mata ni Zaid. Hindi ikaw mami ko, kaya ba't ako makikinig sa'yo? Hindi mo magugustuhan ang isasagot ko dyan. Bakit? Ano sasabihin mo? You're going to say na ayaw sa akin ng mami ko kaya siya nawala. You're just like my classmates. Bully ka rin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ay, Zaid. Kaya nga mas dapat ka makinig sa akin kasi wala ng mami mo. Para mapanatag siya sa heaven. Dapat sinusunod mo yung mga nakakatanda na wala namang ibang gusto kundi mapabuti ka. Okay, fine. Ibalik mo na ang TV ko, hindi na ako magiging pasaway. Hindi ko naman inuwi sa bahay yung TV mo. Last na to ha. Maligo ka. Kumain muna tsaka ka manood ng palabas. Mamayang 10:00, sasagutan natin yung mga assignment mo. Utos niya. You're so annoying. Ikaw naman, you're so tamad. Gigil na bumangon ng bata. You called me tamad? Yung iba nagalaga sa akin, they don't call me tamad. Kasi inaaway mo sila, hindi mo ko madadaan dyan sa pagmamatigas mo, kaya sige na. Kung di ka susunod, iuuwi ko si Pretty. Sabi pa naman ng daddy mo, ayos lang kahit anong gawin ko. You're too much. Inaagaw mo sa akin lahat. Tumango siya. Tama.
Uubusin ko lahat ng meron ka. So dapat okay tayo para kung anong meron ako, magiging sa'yo na rin. Biro niya. Ganun ba yon? Yes! Ano, deal? Hamon niya. Mapang-asar na ngumisi ang bata. Never mind. Nanggigil tuloy siya. Gusto niyang pisilin ang matambok nitong pisngi. Duda niya, namana nito ang kapilyuhan kay Akil. Bagamat napakaseryoso ng kanyang amo, may kung ano sa kislap ng mga mata nito. Bakit ko nga ba iniisip yun? Natawa si Donna sa sarili. Palibhasa'y minsan lang siya magkaroon ng amo na maitsura. Dapat nasa cover ng magazine ang mukha ni Akil. Tinupi niyang kumot sa pinaghigaan ni Zaid bago umalis ang silid. Lumipas ang 2 linggo. Nagkaroon sa wakas ng libreng panahon si Akil para magpahinga. Ginugol niya 2 oras ng kanyang umaga sa pag-eehersisyo. Tulog pa si Zaid kaya sinamantala niya yon para mag-jogging. Tumigil siya sa pagtakbo at naglakad papasok ng gate. Nakasalubong niya si Donna na mukhang kadarating lang. Hey, good morning. Bati niya. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin ni Zaid mamaya. Magandang umaga po. Nag-almusal na ako sa amin, sir. Tumango siya at hinayaan ang babae na mauna sa pagpasok ng bahay. Gumilid naman ito na tila ba may gustong sabihin kaya naghintay siya. Yes, Donna. Salamat po kasi pumayag kayo sa mga plano ko. Nung una akala ko maiinis kayo kasi masyado akong istrikto kay Zaid. No, ako dapat itong magpasalamat sa'yo. Kinakwento ni Nanay Marta sa akin ang lahat ng ginagawa mo para sa anak ko. I'm grateful because you care about him. Hindi kayo magkaano-ano pero napakahaba ng pasensya mo pagdating sa kanya. Hindi makatingin sa kanya ang dalaga. Namula ang pisngi nito. Trabaho ko naman po to kaya okay lang. Ilan segundo niyang inobserbahan si Donna bago tumikhim. Hindi ka pa ba papasok sa loob? Lalabas po sana ako kasi ipapasyal ko si Pretty na nakaharang po kayo sa daan. Kumibot ang labi niya. Tumabi siya para bigyan daan ng dalaga. Mabilis itong kumaripas papunta sa asong nakahiga sa damuhan. Nagpusing pa siya sa pintuan kahit hindi naman pala siya ang sadya ng babae. Uminit ang batok niya. Kinailangan niyang gawing seryosong ekspresyon para itago ang hiyang nararamdaman. Umakyat siya sa sariling silid at aganda ng damit na ipapalit pagkatapos maligo. Sumulyap siya sa bintana at nakita si Donna na nakikipagabulan kay Pretty. Imbes sa aso siya mag-focus, una niyang napansin ang matingkad na pula sa mukha ng dalaga. Kumikinang ang mukha nito dala ng pawis. Hindi ito naaalibadbaran sa aso, bagkus ay ini-enjoy nito ang sandali. Mukhang mas masaya pa siya makipaglaro sa aso kaysa bantayan si Zaid. Sabi niya sa kawalan. Hindi niya masisisi ang babae. Minsan ay walang pakialam si Zaid sa mga salitang nasasambit at ang ending. Nakakasakit ito sa damdamin ng iba. Tumunog ang kanyang phone, agad niya iyong binunot mula sa bulsa. Yes, ma. Good morning. Bati niya sa ina. Kumusta? Okay lang. Good. Kumusta naman ang apo ko? Zaid is doing fine, ma. Pumalatak ang kanyang ina sa kabilang linya. If he's doing fine, bakit nakatanggap ang sekretary ko ng tawag mula kay Zaid na ayaw niya raw sa nani niya? Kailan siya tumawag sa inyo? Magkabati naman na sila ni Donna ngayon. Ngayon lang pinaalala sa akin ang tauhan ko. Are you sure he's fine? Napakamot siya sa ulo. Oo nga po, ma. Kung may ina si Zaid, hindi natin kailangan mag-hire ng ibang tao para bantayan siya. It's given na malayo ang loob niya kay Donna. Hindi naman permanent ang dalagang yun sa buhay niya. What he needs is a mother figure, lalo pat magbibinata na rin ang anak mo. Pahayag ng kanyang ina. Nagsimula na ito sa dating agenda. Mamaya ay pipilitin na naman siya nitong makipag-blind date. Iniscroll niya ang cellphone at nakitang ilang text mula kay Catherine, kapatid ng kanyang yumaong asawa. Binura niya agad yon nang hindi man lamang binabasa. Ma, may mga bata riyan na lumaki na maayos kahit walang isa sa mga magulang nila. Zaid is a smart kid. Alam mo kung bakit okay pa rin sila kahit walang isang magulang? It's because they have no choice. Pero ikaw, may panahon ka pa para buuin muli ang pamilya niyo. Ba't ba ipinagdadamot mo kay Zaid ang magkaroon ng bagong mami, ha? Asari siyang bumuga ng hangin bago nagsalita. I'm scared of disappointing my son. Paano kayo nakakasiguro na mabait ang magiging stepmother ni Zaid? Kapag nagkaanak ako ulit at naitsapwera siya, ano na lang iisipin niya sa akin?
Ma, please understand. Nagdadahilan ka lang, Akil. Nakuha pang humikab ng kanyang ina bago pumalata. Para saan pa yan talino mo kung hindi ka marunong kumilatis ng tao? Yung mga inaalala mo, mawawala yan oras na tutukan mo yung buhay niyo. Marriage doesn't mean dumping your responsibility to the woman, samantalang ikaw magtatrabaho lang. Hindi siya makasagot doon. Tumingala siya at kunot noong tumitig sa kisame. Huwag kang umasa sa iba para lang hindi mo na personal na alagaan si Zaid. Seryosong sabi ng kanyang ina bago pinatay ang tawag. Bumagsak ang balikat ni Akil. Ayaw niya mag-commit sa panibagong relasyon sa takot na baka maulit lang ang nangyari sa kanyang yumaong asawa na si Elaine. Komportable na siyang pumunta at umuwi galing sa trabaho na hihiga na lang sa kama pagkatapos. Ayaw niyang harapin ang anak na malungkot. Wala siyang maisasagot kapag bukang bibig nito si Elaine. It was an arranged marriage between them. Naging masaya naman nung una hanggang sa malaman niyang may cancer ito at hindi na maisasalba ng gamutan. Naputo lang romansa at napalitan ng mahabang panahon na obligasyong pagpapagamot, pagbabantay kay Zaid at paghahanda sa sarili sa pagpanaw ni Elaine. Hindi man sila ganong katagal na nagsama, buong puso niyang inisip na sila na habang buhay. Takot siyang sumugal ulit. Iyon ang totoo. Zaid, baba ka na, bilis! Malakas sa sigaw ng boses mula sa labas. Dumungaw siya sa bintana at nakita masiglang pagkaway ni Donna sa kabilang kwarto. Mukhang gising na si Zaid. Wait for me! Sagot ng bata bago nagtatakbo pababa. Napangiti siya. Bumaling sa kanya si Donna. Sumaludo ito saka ginamit ang paa ni Pretty para kumaway sa kanya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isinara niya ang bintana at dali-daling pumunta ng banyo. Ang init at ang layo ng itinakbo ko kanina. Nagpapalpiti tuloy ako. Pagdarason ng kanyang isipan. Hindi na siya nag-isip ng palusot kung bakit napapalunok siya sa tuwing naaalala ang matamis na ngiti ni Donna o ang malamyos itong boses. Sinuwerte siya sa nahanap na nani para kay Zaid. Yun lang ang mahalaga. May kung anong kakaiba kay Akil. Samantala ay iyon ang naisip ni Donna habang pinagmamasdan ng amo habang ito ay nag-a-assemble ng Lego katabi ng anak. Magkamukha ang dalawa at parehong seryoso sa binubuong barko. Nangangati tuloy ang kamay niya na picture ng mga ito. Minsan lang may ganoong moment sina Zaid at Akil sa bahay. Dad, mali yan! Sabi ng bata. Luke, ganito dapat. Really? Pareho lang sila sa paningin ko. That's because you're getting old. Simpleng sagot ni Zaid. Nag-angat ito ng palad. Ilan daliri ito? 7. Oh my God, you can count! Bumungis-ngis si Akil. You silly puppy. Ilan daliri ba nasa isang kamay? 5. Binibiro lang kita. That's because we are weak. May classmate akong isa. Yung isang hand niya may 6 na fingers. Natigilan ng ama. Maganda ba yung ganun? Maybe. Kapag may suntukan, mas malakas siya kasi may sobrang daliri. Nawindang siya dahil sa narinig. Binigyan niya ng juice ang bata. Huwag mo sasabihin sa iba yan ha. Paano mo naman naisip yun? Ang bata-bata mo pa, suntukan agad. Maraming grade 4 yung dumadaan sa room namin. Sometimes they play with us. Pwede ka makipaglaro pero wag yung nagpapaniwala ka sa pinagsasabi nila. Payo niya sabay sulyap sa ama ng bata. Malayo ang tingin nito. Tila ba may inaalala. Nung ibalik ni Akil ang tingin, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nauna itong yumuko. Ayaw mo bang manood ng TV, Zaid? TV is boring, Dad. Maglaro na lang tayo ng habulan. Ate Donna! Tanghaling tapat, patulog ka na muna tapos pagising mo pagluluto kita ng merienda. Ayos ba? Sabi niya. Matulog? No, that's boring din. Ayoko. Gusto mo ba lumakas at tumangkad? Kailangan mong matulog. Listen to your Ate Donna, Zaid. Singit ni Akin. Yamot na humiga sa couch ang bata. Tumalikod ito at hindi sila pinansin. Agad na nagsalubong ang kilay ni Akin. Mukhang hindi dito nagustuhan ang pangiistab ni Zaid. Inabot niya ang braso nito nung akbang bubuhati nito ang bata. Hinila niya ang lalaki sa isang sulok. Kapag ganyan siya, hayaan niyo lang po. Matutulog din yan. Pero hindi niya tayo sinagot. Tama ba yun? Inis daw siya eh. Ang importante, sumunod siya sa sinabi niyo. Sinasanay natin siya sa rutina matulog tuwing linggo ng hapon. Sa susunod, tingnan mo, hindi na yan magdadabo. Malumanay na paliwanag niya. Agad na kumalma ang lalaki. Ibinaba nito ang tingin. Mukhang may malalim itong iniisip.
Sir, ano sa tingin niyo? Untag niya rito. May arm, Donna. Maigpit pa rin ang kapit mo. Binitiwan niya ang lalaki. Hindi niya namalaya na nakahawak pa rin pala siya sa braso nito. Pwede naman niyang bawiin agad. Bakit kailangang pasabihin? Naiilang naan niya sa isipan. Ngayon ko lang siya nakita na maging ganito ka-open si Bantao. Ang gumagana lahat ang binalak mo para sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung paano ka pasasalamatan. Sabi ni Akil kapag kumain. Kung dadalasan niyo po ang pag-uwi na maaga at sasamahan niyo lagi si Zaid, mas babait pa siya. Kulang sa atensyon ng anak niyo. Kahit paanong gawin ko, mas maganda kung sa inyo manggaling ang pag-aarugang natatanggap niya. Is it not the same? Palagay ko pareho lang naman yun. Seryosong anang lalaki. Napailing siya. Sir, kung sasabihin ka ng nanay yun ng good job, Akil, ano mararamdaman niyo? Matutuwa ako. Okay. Kung sasabihin ko po kayo ng very good Akil, matutuwa pa rin ba kayo? Di ba nakakailang yun? So mas maganda pa rin kung ang matatamis sa salita ay manggaling mismo sa mga magulang. Paliwanag niya. Kumibot ang labi nito. Tila ba kinikiliti ito ng sariling isipan dahil nagawa pang tumawa. Ano po nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ni Donna. Wala yun. Natouch lang ako. You're really good with this. Hanggang kailan mo balak magbantay ng bata? If you can do this until you're 50, dito ka na sa amin tumira. Ang dami kong natututunan sa'yo. Parang hindi naman yata kayo nakinig sa sinabi ko, sir. Nakinig ako. I get your point, Donna. Huwag kang mag-alala. Humalukip-kip ito sabay ngiti. Pero seryoso ako sa sinabi ko kanina. Magbibinata rin si Zaid, sir. Aalis din ako. Dambura ang saya sa mukha nito. Tumango ito. Naintindihan ko. Sabi mo magluluto ka ng merienda ni Zaid, di ba? Papanoorin ko kung paano. Sige, sir. Pumunta na tayo sa kusina. Pinigilan siya nito. Donna, wag mo na akong tawagin, sir. Ilang beses mo na akong napapangaralan tapos ang formal mo pa rin sa akin. Let's stand on equal footing. Okay, tara na Akil. Lumiwanag ang mukha ng lalaki. Panay ang tanong nito habang naghahanda siya ng pancake mixture. Nagpapapalit-palit ang interes nito sa kung ano ang hilig ni Zaid at mga detalye patungkol sa kanyang personal na buhay. Dati mahilig siya sa strawberry. Ngayon, mukhang chocolate naman ang trip niya. Sabi ni Akil sabay tawa. Anyway, are you single? Oo, pwede bang pahiwa nitong saging? Ilalagay natin bilang toppings. Right, kaya ko yan. Nga pala, what are your thoughts about arranged marriage? Basta sa huli, magkakainlaban ng dalawang ipinagkasundo, okay lang. Yun ang setup ng kasal namin ni Elena, mama ni Zaid. She's a very kind woman. Noong una, hindi ako sigurado kung magkakagusto kami sa isa't isa. In the end, napamahal ako sa ngiti niya. Noong mga huling niyang araw sa mundo, ginawa ko lahat para mapanatag siya. Up until the end, she still had that amazing smile. Mukhang hindi na kayo malungkot kapag napag-uusapan si Ma'am Elaine. Pagpansin niya. Yes, halos 5 taon na rin kasi lumipas. Noong una, ang hirap banggitin ang pangalan niya. Ngayon, masaya ako kasi naging parte siya ng buhay ko. She gave me Zaid. Ngumiti siya. Mabuti at hindi kagaya ng ibang magulang dyan. Mabilis makahanap ng kapalit. Walang pake kahit hindi masayang anak sa napili nilang partner. Ganun ba naranasan mo? Hindi naman. Pero karamihan sa mga naging kliyente ko noon, ganun ang sistema sa bahay. Siyempre, hindi ko naman pwedeng pagsabihan ng amo ko. Mapanuksong umisi si Akin. You do it to me though. Kulang na lang may punishment kapag hindi ko na memorya agad ang sinabi mo. Yumuko siya para itago ang ngiti. Hindi niya rin alam kung bakit ganoon na lang siya kakomportable sa lalaking ito. Gusto niya na maging maayos ang mag-ama, bagay na hindi niya naramdaman noon sa mga dati niyang kliyente. Marahil ay kumatok sa kanyang puso ang katigasan ni Zaid. Iyong tipong nagagalit-galitan pero umaasa naman sa kanyang pagbabalik. May sense of accomplishment siyang nararamdaman sa tuwing napapalambot niya ang mga problemadong bata gaya nito. Yan, tapos na. Anong gagawin ngayon? Tanong ni Akil. Hintay natin na magising si Zaid. Sinundan siya ng lalaki sa sala patapos ang pagluluto at sabay silang nanood ng cartoons. Wala mang isa sa kanila nagsalita, hindi naman awkward ang sandali. Sa katunayan, maya-maya ay nakatulog pa si Akil. Inobserbahan niya ang mag-ama't napaisip. May plano kaya si Akil na mag-asawa muli? Sa katigasan ni Zaid, baka walang babae na papasa rito. Sa kabilang banda, magmula nang pumasok sa isip ni Akil ang masiglang ngiti ni Donna.
Para bang iyong nag-superglue sa kanyang balintataw. Sa tuwing dumadako sa kawalan ng kanyang mga mata, automatiko na nagpe-play sa kanyang utak ang tawa ni Donna kasabay ang mukha nitong mapula. So, about the thing I told you about last time, ano na? Untag ng kanyang ina nang bumusita ito sa kanyang opisina. About what? Huwag ka nga magkunwari dyan. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Matalim na sabi nito. May pinagkakainteresan na ako ngayon. I'm thinking about pursuing her. Talaga? That's great. Mukhang nakabubuan ka na nga talaga sa pagkawala ni Elaine. You know, one of the reasons why I always nag-you, Akil, is because I don't want you to be alone. Tatanda si Zaid at magkakapamilya rin. By that time, siguro wala na ako. But you, sino makakasama mo? Masyado namang advance yan, ma. I said one of the reasons. Siyempre, may iba pa. Anyway, sino yan? Pag-uusisa ng kanyang ina. Do I know her? Baka naman si Catherine yan. Ma naman, out of all people, ang kapatid pa ni Eileen ang nabanggit nyo, I don't like her and that's weird. Totoo yan. It's just that, may kakaiba sa babaeng yon. Pakiramdam ko gusto ka niya. Naisip ko, well, nakakailang bat as long as gusto mo siya at kilala na siya ni Zaid, then it's fine. Namaypay ang kanyang ina sabay tingin sa labas ng bintana. Wala kaming interaction. Hindi ba sa ibang bansa siya? Stop mentioning her name. I don't like her that way. Sige. So, sino yung babaeng pinagkakainteresan mo? Saka ako nasasabihin kapag napapayag ko na siya. Sa ngayon, wag na muna. Baka kung ano pang gawin niyo tapos mapilitan siyang umuo. Kumalma na ito sa wakas. Good, huwag kang mag-alala. Sapat na sakit na malamang may plano ka. You can buy all the good things in the world, but you won't be able to find a cure for loneliness. I understand, Mama. Lumingon siya sa tabi at naabutan ng pag-angat ng kilay ni Jerome. Tumango siya rito bago sumenyas. Je, mag-lunch tayo sa Olivia's kasama si Mama. Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko bang sumama. Pag-ungot ng kanyang ina. I know you, Ma. Better than anyone. Tumayo siya at hinalikan ng pisngi nito. Let's go? Sige. Kinagabihan, agad na nagtanong si Jerome. Nasa opisina ba yung babae na nagugustuhan niyo, sir? No, don't worry. Hindi sa ganun. Baka po makatulong ako. Gusto mong maging wingman kita? Sige, but first, don't call me sir. Huwag na masyadong formal. Tapos na rin naman ang oras ng trabaho. Okay, sino nga ulit yung babae? Si Donna, yung bantay ni Zaid. May plano na ba kayo? Anong binabalak mong gawin? Natanong ko na siya nung nakaraan kung anong opinion niya sa arranged marriage. I-offer ko sa kanyang ideyang yun. This time, kami naman dalawa. I already like her now. Kung papayag siya, we can fall in love after marriage. Simpleng sagot ni Akil. Tinalo ng kanyang pananabik ang takot na dati gumagapo sa kanya. Hindi na siya nag-isip kung bakit napakadaling natunaw ang kanyang paninindigan pagdating kay Donna. Napakatagal na noong huli siyang kiligin. Ilang minutong tumahimik si Jerome. Lumunok ito ng 2 beses bago nagkibit-balikat. Naisip ko, labas na pala dapat ako sa usapang yan. Wala akong may tutulong dyan kaya hindi na ako magsasalita. Nagtaka siya. Sabi nito kanina handa itong tumulong. Ngayon naman, huwag na lang. Pakiramdam niya ay para itong naguhugas ng kamay. Baka iniisip ni Jerome na imposibleng mapapayag niya si Donna. Kinabahan tuloy siya. Gayunpaman, walang mawawala kung susubukan. Ang mahalaga, malinaw siya sa kanyang intensyon. Hindi siya yung tipo na tatahimik kapag may gusto. Nasa malapit lang si Donna kaya walang rason para umatras siya. I'm sure, mapapapayag ko rin si Donna. Have faith in me, Jerome. Kalmadong sabi niya sa lalaking nagdadrive. Sige, good luck. Pagdating na ng sasakyan sa bahay, ay nakita niya si Donna na mukhang aalis na. Dala na nito ang bag. Good evening, Akil. Bati nito. Nablangko ang kanyang isipan. Bago pa man panghinaan ng loob, ay binati niya ito sabay alok ng kasal. Lumaki ang mga mata ni Donna. Nawiwirduhan itong tumingala sa kanya sabay iling. Nakainom ka ba? Pumasok ka na agad at maghilamos para mahimasmasan ka. Baka makita ni Zaid na tulala ka dyan at kung ano pang isipin. I'm actually serious. Hindi ako nakainom. What do you think? Giit niya. Kung ganon, hindi ako interesado. Gusto kong may kasal sa taong mahal ko at mahal ako. Kung isa pang pera, hindi bali na lang. Kaya ko naman magtrabaho.
Mag-isa na lang ako kaya hindi ko kailangan ng milyones dyan. Sa iba niyo na lang po i-offer yan. Doon po sa babaeng makakasundo rin ni Zaid. Mahinahong sabi ni Donna. Nag-init ang kanyang leeg, dibdib at maging tainga. Hindi siya makapaniwala na tinanggihan siya ng babae. May parte sa puso niya na nagyayabang kanina. Iniisip na tatanggapin agad siya ng dalaga dahil hindi siya nito mahihindian. Sa huli, umasa siya sa wala. Sorry, papasok na ako sa loob. Don't mind what I said. Paalam niya sabay alis. Pinigilan ni Donna ang kanyang braso. Salamat at naisipan mo kong alukin. Alam ko na pipilitan ka lang na magpakasal agad alang-alang kay Zaid. Ganun naman kayo mga mayayaman, di ba? Mas maganda sana kung papakasalan mo yung babaeng mahal mo talaga. Good luck sa paghahanap. Yes, thank you. Kumuyom ang kamao niya. Halos lipa rin niyang hagdan paakyat ang silid. Noong makapasok siya sa kwarto, agad niyang tinakpan ng palad ang mukha. Why did I even do that? What the hell? Daing niya. Paano niya pa haharapin si Donna nito? Kinabukasan, tumingala si Donna sa langit at huminga ng malalim. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Akil nung alukin siya dito ng kasal. Para bang manghihiram lang ito ng nail cutter. Casual na casual ang pagkakasabi ng "Will you marry me?" Hindi ganon ang gusto niya para sa sarili. Ang lungkot siguro ng buhay ng boss ko. Sabi niya sa kawalan. Sumampa si Zaid sa kanyang likod. Why are you sad? Naghintay ka ba na matagal? Hindi naman. Tapos na ba kayo sa room? Uwi na tayo. Yes, we are done. Ayoko pumunta ng school bukas. Sabi nito. I want to go out and play. Saka na yung go out and play kapag wala kang pasok. Mamamasyal tayo. Hingi ako ng permiso sa dad mo. Really? Ang lakas mo kay daddy. Yung iba hindi niya pinapayagan. Or maybe they don't want to go out and play with me kaya sinasabi nila hindi pumayag si dad. Malisyosong kwento nito sa kanya. Natawa na lang siya. Kung naging mabait ka sa kanila, baka hanapan pa nila ng paraan para makapamasyal ka. Hindi ka kumakain, nagpapatuyo ka ng pawis sa likod, kaya ka nagkakasakit. Kung hindi ka lang makulit, hindi mo na kailangan ng nani. I need you. Kapag sinusundo yung classmates ko, ako lang walang parent. Busy lang yung dad mo. Ang ganda-ganda ng bag mo, yung sapatos mo. Lahat yan dahil nagsisipag siya, kaya kung hindi ka man niya makasama lagi, ikaw na lang ang lumapit para lambingin ng dad mo. Payo niya sa bata. It's fine. Kapag magkasama kami lagi ni Daddy, marami siya napapansin na mali sa akin. May makakalaro na ako bukas. Someone's coming to visit me. Talaga? Maganda yan. Sino? Si Tita Catherine. She's my mommy's sister. Sabi niya sa akin dati, she can be my second mommy. Casual na sumandal sa kanya si Zaid sabay nguso. Ate Donna, I'm hungry. Gusto ko ng pancakes. Paglulutuan kita pag-uwi natin. Yay! May kamag-anak pa pala si Elaine na close kay Zaid. Masaya siya dahil may dagdag na kalaro na sila sa tagu-taguan. Kaunti lang ang hilig ng bata sa edad na ito. Gusto niya na kahit nasa bahay ay napapanatiling aktibo si Zaid at hindi puro TV ang pinagkakaabalahan. Curious si Donna. Magkamukha kaya sina Elaine at Catherine? I'm giving him a phone. Sabi ng isang matinis sa boses nung makapasok si Donna sa bahay kinabukasan. Tumingin siya sa living room at nakitang isang babae na alamanikin sa kinis at puti. Suot ito ang isang puting bestida at mataas na heels. Ito na bang bantay ni Zaid? Pagpansin ng babae sa kanya. Hi, my name is Catherine. Ako ang tita mami ng batang inaalagaan mo. Good morning po ma'am. Don't be so formal with me. Makakasama niyo ako ni Zaid ng ilang linggo, right, Akil? Excited na ani Catherine. Nakita niya kung paano kumunot ang noon ni Akil na tila naiinis. Mukhang hindi ito sanay sa presensya ng babae. Ikaw nang bahala. Maaga pa ako sa opisina. I have to go. Paalam nito sabay baling sa kanya. Donna, walk with me. May sasabihin ako. Okay, aakyat na ako para gisingin si Zaid. I'm sure sabi ko na makasama ako. You know how close we were before. Imbes ay sabi ni Catherine. Hindi sumagot si Akil. Nagpatiuna ito sa paglabas ng bahay. Agad siyang sumunod. Ano po yun? Untag niya nung makarating sila sa kotse. Hayaan mo lang si Catherine kung ano man ang gawin nila. Ngayon lang naman yun. Bumisita rito kaya pagbigyan mo na lang. Yung sinabi mo last time na hirap si Zaid sa math, nag-hire ako ng tutor para sa kanya. Guide him well. Imporma nito. Napangiti siya. No problem. Noted lahat yan, bossing. Nagtagal ang titig ni Akil sa kanya mukha.
Huminga ito ng malalim bago umiwas. Alis na ako. Kung hindi ka pa nag-almusal, may hinanda si Nanay Marta sa kusina. Salamat, ingat kayo. Hinintay niya na makaalis ang kotse bago pinakawalan ang pinipigilang ngiti. Ang pogi ng kanyang amo. Hindi nito kailangan ng arranged marriage. Kung pagsisikapan nitong manligaw ng babae, imbes sa basta-basta na lang mag-aalok ng kasal, baka seryosohin niya pa ito. Ayaw niyang maging option dahil lang nasa malapit siya, tinatamad itong makipagkilala sa iba. Deserve naman ang kahit sino makaranas na suyuin o ligawan. Simple man siyang tao at hindi papantay sa yaman ni Akil ang kanyang pera, hindi ibig sabihin niyon ay papayag siya sa kung ano lang ang mayroon. Ngayon, kung may malalim itong nararamdaman sa kanya, maganda sana. Mula nang dumating si Catherine, nagbago din ang pakikitungo ni Zaid kay Donna. Hindi na rin ito nilalaro si Pretty. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na niya makausap ang alaga dahil lagi itong dinadala ni Catherine sa kung saan ang hindi nagsasabi. Nakakaya niyang sundan ang kakulitan ng bata pero sadyang gumagawa ng dahilan si Catherine para hindi siya makasabay. Girl, gusto daw ni Zaid ng pancake. Magluto ka na! Pili ng babae mula sa sala. Tumayo siya mula sa pag-arrange ng mga nagkalat na laruan at pumunta sa kusina. Gusto niyo rin ba para dadamihan ko po kung sakaling kakain din kayo? Yes, damihan mo. Yung good for 6 people. Gutom ako eh. Tinarabaho ni Donna ang pancake sa kusina. Nagpatulong niya siya sa kay Nanay Marta para mapabilis. Ilan saglit pa, nakarinig sila ng busina mula sa labas. Umiling si Nanay Marta. Puntahan mo. Kumari pa si Donna sa pinto at sumigaw. Zaid, Ma'am Catherine, hintay! Tuloy-tuloy ang paggalisan sa sasakyan. Naiwan siya na tulala habang kaharap ang isang estranghero sa gate. Miss Donna, sabi ni Sir Akil na sa loob daw si Zaid. Ako ang matutor niya. Denver ang pangalan ko po. Pagpapakilala ng lalaki. Pumasok ka muna sa loob, may tatawagan lang ako ha. Hindi na niya matiis ang nangyayari. Si Akil ang amo niya kaya ito dapat ang nasusunod. Tinawagan niya ito. Hello Donna, may problema ba? Tanong ng assistant ni Akil. Sir Jerome, pabot po kay Sir Akil ng phone. Sige, wait for a while. Ilan segundo lang ay narinig na niya ang boses ng amo. Donna, may emergency raw? Hindi naman po sa ganun pero ipinaliwanag niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Sinabi niya rin na dumating na ang tutor ni Zaid. Hindi rin nagpaalam sa akin si Catherine. Ayos lang sana kung ipapasyal niyang bata pero dapat nagsasabi siya at dapat kasama ka. Don't worry, I'll call her. Salamat at sinabi mo sa akin. Sagot ni Akil sa kanya. Mas maganda ng alam niyo. Baka mapaano si Zaid at siyang managot dahil pinabayaan niya itong umalis. Don't worry, I won't blame you. Hintay mo na lang ang pag-uwi nila. Thank you, Donna. Namatay na ang linya. Napansin niya sa wakas ang kakaibang tingin ni Denver sa kanya. Umatras siya. Pasensya na kung hindi kita na-entertain agad. Maupo ka. Kukuha ko na maiinom. Thank you. Sinamahan niya si Denver habang hinihintay ang pag-uwi ni Catherine. Gumabi na at kinailangan nagtong umuwi pero wala pa rin si Zaid. Sasabay na ako sa'yo tapos ang oras ng trabaho ko. Sabi niya. Pagdating sa pinto ay bumungad si Akil na kadarating lang. I'm sorry for the trouble. Babayaran ko pa rin ang oras mo, Denver. I will make sure Zaid is here for the next session. Wala pong problema, sir. Binangga ng binata ang balikat niya bago nauna sa paglabas. Napailing siya sa kakulitan nito. Bumaling siya kay Akil. Ako rin uuwi na. Bye, sir. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Akil sa pagitan nila ni Denver. You know each other? Nung una hindi po tapos salaman ko na nagvo-volunteer din pala itong si Denver sa orphanage kung saan ako nanggaling kaya marami kaming napagkwentuhan. Paliwanag niya. Small world. Lumambot ang pagtingin ni Akil sa kanya. I didn't know you grew up in an orphanage. Maswerte pa rin kasi may natulugan at nakakainan. Marami dyan walang-wala talaga. Tama ka, mag-ingat kayo pa uwi. Simpleng sabi ng lalaki bago tumuloy sa loob ng bahay. Tumawa si Denver. Weird yung boss natin at sama niya makatingin sa akin tapos pagdating sa'yo, hindi makapagsalita ng tuwid. Baka napagod lang sa trabaho kaya wala sa mood. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Nabasa niya ang text ni Akin. Tinatanong kung ano ang pangalan ng orphanage na kinalakihan niya. Sinagot niya ang lalaki sabay payo na maghapunan na ito para maaga makapagpahinga.
Matagal bago nag-reply si Aki. Text me when you get home. O kapag walang masasakyan, iatid kita. I know how to drive. Sabi ng text nito. Tinitigan niya ang screen. Paulit-ulit niyang binasang mensahe bago huminga ng malalim. Hindi pa rin kumakalma ang pagtahip ng kanyang dibdib. Wala siyang mapaglagyan ng kilig na nararamdaman. Sadya bang mabait si Akil o baka naman may ibang pahiwatig ng alok nito? Naalala niya ang naging alok nito sa kanya noon at wala sa sariling napangiti. Si Akil naman ay napasok sa isang dilema. Hinintay siya ni Catherine sa labas ng kanyang silid. Nakasuot lang ito ng bathrobe at mukhang kagagaling lang sa banyo. I want you to fire Donna. Dema nito sa kanya. Hindi mo na siya kailangan. Nandito na ako. Matagal na siya rito sa amin. Why would I fire her? Mas okay pa sa akin kung ikaw nga alis. Excuse me? Akil, ako ang tita mami ni Zaid. Ako dapat ang kinakampihan mo at hindi ang babae nun. She's too strict. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Anong tita mami? Catherine, wag mong kinukwentuhan ng kung ano na si Zaid. Kahit pa mapapayag mo siya, hindi pa rin kita magugustuhan. Do you think Eileen will be happy with what you're doing? Gusto mong pakasalan kita? Bakit naman hindi? I'm her sister. Kung hindi siya nagbida-bida, tayo dapat ang ikinasal nun. Dati pa man alam na namin na masakitin siya. But what did she do? Nagsacrifice kunwari para siyang ipares sa'yo. But I want you to. Kaya kong bantayin si Zaid. Giit ni Catherine. Sawa ni siya na pakinggan ang paulit-ulit itong pamamwersa sa kanya. Akala niya naging maayos na ito sa abroad, pero iyon pala, hindi pa rin nawawala ang delusyon ng babae. Bumaba siya ng hagdan. Naabutan niya si Donna na tumatawa habang nagsusulat si Zaid sa harapan ni Denver. Paano naging 37 yan? It should be 36. Saan mo kinuha yung sobrang isa? Pabirong usisa ng tutor. Stop laughing, Ate Donna! Ngumuso si Zaid sabay sundot sa dalaga. Ayusin mo yung pagbibilang ng stick. Sabi ni Donna sabay iling kay Denver. Alright, sige, break na muna. Tumingila si Zaid sa direksyon niya at tumili. Dad, save me! Anong save me? Ako nag-hire sa kanya. Kumunutan noon niya na makita ang pagnguso ng anak. Is it too hard for you? Kapag natapos mo, pwede ka mag-wish. Anything? Yes, kahit ano. Sagot niya. Hinila siya ni Zaid pababa. Dumukwang siya at pinakinggan ang sasabihin nito. I want Tita Catherine to go back to her own house. Bakit? May sinabi ba siya na hindi mo nagustuhan? Yes, Dad. Ayaw niya kay Mommy at kay Ate Donna. She's mean if I don't want to eat her food. Maalat siya mag-cook. Kumibot ang labi niya. Sige, I promise you. Kapag nasagot mo lahat ng activity ni Kuya Denver mo, tutuparin ko yan. Yes! Habang nagpapahinga si Zaid sa sala, inabala ni Akil ang sarili sa pagluluto ng paborito na tong snack. Nilapitan siya ni Donna. Hindi mo pa pala nakakalimutan kung paano gawin yan? Tutulungan sana kita. Sabi nito. Mas masarap tong gagawin ko. I'll make sure my pancake is the best. Yumuko siya at seryosong naghalo ng mixture sa bowl. Anyway, nasa si Denver. Nanonood ng TV kasama si Zaid. Oh, Peke siyang umiti. matikas sa lalaki, no? Magkaedad lang ba kayo? Oo, nagtatake siya ng masteral sa isang university malapit dito. That's great for him. Natanong mo ba kung single siya? Maang-maangang tumingala si Donna. Ba't ko naman itatanong? Hindi ako interesado. Pero ikaw, kung curious ka, tatawagin ko siya para ikaw na mismo magtanong. Naumid siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, lalo pat mapanukso ang mga mata ng babae. Ilan linggo na rin siya pabalik-balik dito. Ano sa palagay mo? Magaling ba? Tanong niya. Oo, simple ang pagpapaliwanag niya, talagang nakukuha agad ni Zaid. Right, kahit si Zaid naging ka-close niya. Matangkad din si Denver, ano? Umayo siya sa pagtayo sabay smile. Pero mas matangkad ako ng mga 3 pulgada. Yumuko si Donna. Kinabahan tuloy siya. Napopugian ka ba sa kanya? I mean, magkaedad kayo kaya siguro same kayo ng taste. Oo, malinis siyang pumorma. Lumamig ang kamay ni Akid. Napalunok siya sabay iwas ang tingin. Right. Hindi umimik si Donna. Baka iniisip nito hanggang ngayon ang mukha ni Denver. Nangasim ang sikmura niya. But, Donna, kung ipagtatabi kami, I think mas pogi naman ako, di ba? I mean, I'm 33 years old, pero hindi pa naman ganun katanda yun, no? Hindi ito sumagot. Itinigil niyang paghahalo at tumingin dito. Naabutan niyang ekspresyon nito na para bang nagpipigil ng tawa. What? Wala namang mali sa tanong ko. I just want to hear your opinion.
Giit niya. Opinion about what? Sabat ni Catherine nakapapasok lang ng kusina. Donna, di ba si Zaid ang binabantayan mo? Ba't ka nandito? Kasi kinakausap ko siya. Kasama ni Zaid si Denver, nasa bahay lang naman siya. Much safer kaysa sa mga lugar na pinagdadalhan mo sa kanya. Sagot ni Akil bago bumaling kay Donna. Sama mo na muna sila doon sa labas. Mag-usap ulit tayo mamaya. May sasabihin lang ako kay Catherine. Tumango ang dalaga bago umalis. Namaywang naman si Catherine. Are you interested in that woman? Ano na lang iisipin ng anak mo? Na mapagpatol ka? She's an employee. She's an adult employee. At anong masama doon? Catherine, believe me. Mas may sense pa yun kaysa sa'yo. Sabi niya ambol at humalikip-kip. Thanks for staying, but your presence is no longer needed. Makakaalis ka na sa bahay na to. Akil, tita ako ng anak mo. You cannot just kick me out. Kakausapin ko si Zaid. I'm sure makikiusap yun na huwag akong paalisin. How dare you? Gusto lang naman kitang tulungan sa pagpapalaki sa pamangkin ko. Pag-aksyan tumawa sabay iling. Kung talagang intention mong makatulong, dapat nandito ka noong mga huling araw ni Eileen. Instead, you went abroad with your friends para magbakasyon kasi ayaw mong maabala. Your parents can't even reach you. Kumarte ka parang yung alagang aso lang ng nanay mo na wala and that's the reason why I can't like you. Napatras si Catherine sa kanyang galit. Aki, let me explain. No, I don't want to hear it. Ginagalang kita bilang kapatid ni Elaine but the moment you meddle with our lives, hindi ako magdadalawang isip na paalisin ka. What about that girl? Bakit parang ibang trato mo sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, inaakit ka lang doon. Do I have to spell it? Gusto ko siya. I even asked her to marry me before. Tinanggihan niya ako kaya nagkakamali ka ng iniisip kay Donna. Wala siyang kinalaman dito. Kaya ka nagkakaganito dahil sa Donna na yon. You like her? Fine. Watch while I scratch her face. Nagtatakbo ito pabalik ng living room. Sumunod siya upang pigilan ng babae. Hindi niya inaasahan ang bilis nito dahil agad itong sinunggaban ang buhok ni Donna. Let her go, ano ba? Sigaw niya. Day Marta, iakit niyo si Zaid sa taas. Nagpasya siya na hilahin si Catherine pabalik. Nang walang ano-ano'y, siniko ni Donna ang dibdib ng babae. Noong bumitiw si Catherine sa isang iglap ay ibinalibag ni Donna ang patpati nitong katawan. Ang tawag dito, Zaid, ay self-defense. Kapag may nanghila sa'yo at sinaktan ka, gawin mo yung ginawa ko. Kalmadong sabi ng dalaga sa anak niya. Umawang ang labi ni Akil. Nag-init ang kanyang puso sa nasaksihan. Tila ba mas ginanahan siya nung makita kung gaano kalakas si Donna. This is weird. Dapat unahin ko munang paalisin si Catherine dito. Baka kung anong isipin ni Zaid. Saway niya sa sarili. Napahilot siya sa sentido. Hinintay niya makabangon si Catherine bago ito pinag-impake ng mga gamit. Palihim na nag-thumbs up si Zaid kay Donna. Ang lakas mo, ate. Ginagawa lang yun kapag emergency. Kuha mo? Yes, ma'am. Lumapit naman si Denver para punasan ang noo ni Donna gamit ang dalang panyo. Kinabahan ako doon. Buti na lang at hindi ka nasaktan. Iniiwas niya ang tingin. Kanina lang ay halos lumipad siya sa sayang nararamdaman. Ngayon naman ay mapait ang kanyang panlasa. Kailangan niya na yatang magpa-check up. Hindi naman siya binata para makaramdam ng inggit. Siguro magtatanong na rin siya sa espesyalista. Sana masagot ang kanyang tanong. Hindi kaya nakamamatay ang labis sa selos? Samantala ay naghintay ng paliwanag si Donna pero walang dumating. Isang linggo na mula noong ibalibag niya sa sahig si Catherine, umalis na ang babae. Naging payapa na muli ang bahay ni Zaid at dahil doon, naging masaya na ang bata. Nabigyan din siya ng compensation sa pang-aabalang ginawa ni Catherine. Pero ang pinakahinihintay talaga niya ay ang sabihin ni Akil kung bakit biglang nagkaganoon. Uuwi na ikaw, ate. Di kayo nagsabay ni Kuya Denver? Untag ni Zaid nung madaanan siya nito sa pinto. Mukhang balak ng bata na ipasok si Pretty sa loob ng bahay. Oo, hinihintay ko lang si daddy mo kasi may tatanong ako. Sagot niya. Huwag ka nang umuwi, dito ka na lang forever. Astig ka tapos mabait pa. I'm sorry, inaway kita dati. Lumambot ang puso niya. Noon, inaayawan siya nito pero ngayon halos ayaw na siyang pauwiin. Ayos na yon, pumasok ka na sa loob. Ilabas mo si Pretty kapag tapos na kayo maglaro baka may masira. Okay po. Ilan saglit pa, naaninag na ni Donna ang kotse ni Akin. Umayo siya sa pagtayo at inipit ang ligaw na tikuwas ng buhok sa likod ng tainga. Bumaba ang lalaki at malambing nang umiti sa kanya. Hay, pauwi ka na. Papayag ka, iatid na kita.
Wag na, pagod ka kaya dapat dito ka na lang. May itatanong lang sana ako bago ako umalis. Ano yun? Bakit bigla na lang akong sinugod ni Catherine? Pumikit ito na mariin saka nagmulat. Look, I'm really sorry about what happened. 100 beses mo na yung pagsusorry. Gusto ko lang malaman kung bakit. About that, kasi nalaman niya na gusto kita. Lumunok ito bago nagkibit-balikat. Sinabi ko na inalok kita ng kasal tapos tumanggi ka. At kahit ganun ang naging sagot mo, wala nagbago. Gusto pa rin kita hanggang ngayon. Umawang ang bibig niya. Kailan pa nagsimula? Seryoso ba yan, Akil? Why would I lie? Tinanggihan mo na ako noon. Siguro mas na-attract ka sa mga gaya ni Denver. I'm sorry dahil sa akin dinamay ka ni Catherine. Gagawin ko lahat ng iutos mo. Gusto ko lang makabawi. Tapos na yon. At saka hindi naman ako napuruhan. Sino bang halos mag-blackout sa sahig? Natatawang Anya. Kahit na Donna, nung nakita ko yon, nag-alala ako kasi baka masaktan ka. Ang binagsak mo siya, nakaka-proud. Huwag lang sanang marinig ni Sade sa sinasabi ko to. Bumunghalit siya ng tawa. Lumapit siya rito at tiningala ang mukha nito. Hindi ko tipo yung mga gaya ni Denver. Mas gusto ko kapag matanda sa akin ng ilang taon. Lalo na kung masigasig manligaw. May tsansang umuo ako agad. Kumunot ang noon ni Akil. Ilan segundo itong tulala sa isang tabi bago nagpigil ng ngiti. Kung sabihin mo kaya sa akin ng diretso, I might be misunderstanding you. Baka isipin ko may chance ako sa'yo. Mga 50%. Kiming sagot niya. Ngumiti ang lalaki. Gagawin ko 100% yan. Thank you, Donna. Bago yan, kailangan ko muna mag-resign bilang bantay ni Zade. Ayoko na magkamali siya ng intindi sa pakikitungo mo sa akin. Sumulyap ang lalaki sa taas. Mukhang huli na para dyan. Tignan mo. Sinundan ni Donna ang direksyong tinitigdan nito at nakita si Zade na nakasilip mula sa balkonahe ng bahay. Nakangiti ito habang yakap-yakap ang alagang aso. Inabot ni Akil ang kanyang pisngi. Lumipat dito ang kanyang tingin. Baka kung anong naiisip nun. Anya. Don't worry, kakausapin ko siya. I want you to be in our lives forever, Donna. Nabanggit ko na pagsisikapan ko, and I will show you that. Pinigilan niya ang ngiting nagbabadyan lumabas. Ngayong malalim na ang kanyang nararamdaman para kay Akil. Gusto niyang pumayag sa kahit anong sabihin nito. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Mahaba pang oras na kanilang gugugulin para kilalanin palalo ang isa't isa. Hindi niya kailangang magmadali dahil desidido na rin siya sa kanilang magiging destinasyon. Mabilis sa lumipas ang panahon at nauwi rin sa kasalan ang relasyon ni na Akil at Donna. Naging mainit ang pagtanggap ng ina ng lalaki. Maging si Zade ay natuwa sa seremonya. Hindi nagtagal ay natapos na sa elementarya ang bata. Maaliwalas ang umaga nung unang araw ni Zade sa high school. Excited si Donna para dito kaya madilim pa lang, inihanda na niya ang lahat ng gagamitin ng bata. Ipinagplansya niya ito ng uniform at pinaglutuan ng dadalhing baon. Kahit paramdam niya ang pagkilos ng baby sa kanyang tiyan, nakangiti pa rin siya habang nag-aabang na bumaba si Zade. Nauna si Akil sa living room ng bahay. Humalik ito sa kanyang noo. Good morning, love. Kanina ka pa pagising? Oo, mag-almusal ka na. Tumangulang ito bago nag-init ng tubig. Nilapitan niya ito. Gusto mo ba ng kape? Sit down, ipagtitimpla kita ng gatas. Gigisingin ko na rin si Zade sa taas para maaga kaming makalis. Iatid ko siya. Sasama ako. Gusto ko siya makita pumasok ng school. Sabik na sabi niya. Hindi naranasan ni Donna ang makapag-aral ng high school. Lahat ng mga magagandang bagay na hindi niya natamasa noon, gusto niyang makita na ine-enjoy ni Zade. Napamahal na sa kanya ang bata, kaya tinatrato niya ito bilang sariling anak. Alright, kumusta ang pakiramdam mo? Inabot ng kanyang asawa ang kamay niya. Umupo sila sa mahabang silya. Nasusuka ka ba? May gusto ka bang kainin? Tell me. Wala naman. Pakiramdam ko nga ang lakas-lakas ko. Kung pwede, maglalaba ako ngayon din. Di pwede. May pupunta naman dito para asikasuhin yan. You don't have to tire yourself out. Mag-hire na kasi tayo ng kasambahay. Paano kung may mangyari masama sa'yo dito tapos mag-isa ka lang? Nababahalang sabi ni Akil. Nagretiro na si Nanay Marta at pinag-uusapan pa nila kung hahanap pa ng kapalit ito. Saka na, pag hindi ko na talaga kaya. Hanggat nakakakilos pa ako na maayos, gusto kong alagaan kay ni Zade. Wala akong yaman na may babahagi sa inyo. Ito lang ang alam kong paraan para maiparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal.
Nagsalubong ang kilay na lalaki. You are not an outsider, love. Nung pakasalan mo ko, naging isang ganap na pamilya tayo. Hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano. Iniwas niya mga mata. Ang mahal-mahal kasi ng gasto sa pagbubuntis ko. Yung kwarto ni baby, mga gamit niya, ang check-up ko, mga supplement at gatas. Nahihiya ako minsan. Tumawa si Akin. Niyakap siya nito at niyugyug ang kanyang balikat. Kung ano-ano yung iniisip mo, that shouldn't matter. Nagtatrabaho ko para sa pamilya natin. Gusto mo bang sa iba ko gastusin ang sweldo ko? Hindi pwede. Oh, akala ko ba nahiya ka? You know what, dapat hindi ka nagdadalawang isip na i-spoil ang sarili mo. Sumasaya ka kapag nauubos si Zaid ang baon niyang lunch, di ba? Ganun din ako pagdating sa'yo. Kapag nakikita kita na magandang bihis, nasa malusog na pangangatawan at masaya, I feel proud. Talaga? Oo, kaya wag kang nahihiya. You're my wife, my better half. Kapag pinaparamdam mo na kailangan mo ko, doon ako pinakamasaya. Ngumiti siya at humalik sa labi ng asawa. Magtimpla ka na ng mainom natin, sabi niya. Right away, love. Ilan saglit pa, bumaba na si Zaid at humilata sa sahig. Naalarma si Donna. Na paano ka? Masama ba pakiramdam mo? Kinakabahan ako, mama. Bulong nito. What if my classmates don't like me? May pimple ako dito. Nagbibinata na nga ako. Conscious na sa katawan. You're handsome, Z. Magugustuhan ka ng mga kaklase mo. Sabi ni Akil bago inilapag ang isang tasa ng gatas sa tabi ni Donna. Maging friendly ka. Importante ang pakikisama sa pagtanda mo. Minsan, mapipilitan ka makipag-usap sa mga taong di mo gusto. Natural lang yun. Ang payo ko sa'yo, mag-iingat ka sa sasabihin mo. Ingatan mo na huwag kang makasakit ang damdamin ng iba para hindi ka awayin ng mga kaklase mo. Payo niya rito. Mama is wise. Si dad kung ano-anong sinasabi. Malisyosong sumulyap si Zaid sa ama. Do you have any advice for me, dad? What your mama said is true. Tumayo siya at umalis sa living room. Narinig niya pa ang pahabol na sabi ni Akil sa anak. Kapag may umaway sa'yo doon, tell me their names. Ako bahala sa'yo. Okay, dad. Pupuntahan ko lang si Pretty sa labas. Napailing na lang siya. Hindi niya sinaway ang asawa dahil ayaw niya rin na may nantitrip kay Zaid. Narinig niya na minsan ay malala ang kaso ng bullying sa high school. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang gabayan ng maayos ang bata. Matapos maligo ay kumain si Zaid. Nakamasid si Donna sa isang tabi habang kumikilos ito. Masaya siya nung makitang kaya na nito ang sarili. Hiling niya na sana ay masaya si Elaine sa pagpapalaki niya kay Zaid. Hindi niya papalitan ang pwesto nito sa puso ng bata. Sa katunayan, siya pa naglagay ng larawan ni Elaine sa pitaka na ibinigay niya kay Zaid. Gusto niya na maging inspirasyon nito ang yumaong ina. Thank you rito, ma. Ana si Sid nung makarating sila sa labas ng paaralan. Saan niyo po nahanap tong picture ni Mami? Sa tita Catherine mo. Nagkaayos din sila ng babaeng yun. Ayaw din itong mawala ng kontak kay Zaid kaya sa pagtagal ay napilitan si Catherine na humingi ng tawad sa kanya. Hindi na ito nagpakita kay Akin pero nagpapadala ng regalo kay Zaid sa tuwing may okasyon. Itong baon mong pera. Text me when you're out, okay? Susunduin kita rito. Sabay tayong uwi ng bahay. Mando ni Akin. Yes, Dad. Bye, Ma. Bumalik si Zaid sa kanyang pisngi bago bumaba sa kanyang tiyan. Bye, baby. Papasok na si Kuya. Dad, see you later. Sumaludo ito bago pumasok ng gate. Hindi niya mapigilan ng ngiti. Isang sulyap lang ni Akil sa kanyang mukha at agad itong natawa. Alika nga rito, parang timang. Malambing na sabi nito sa kanya. Ikaw bang papasok sa school? You're so happy about it. Ano naman, killjoy ka? Kahit si Zaid nga excited. Ibang-ibang high school sa elementary. Maraming ikukwento sa akin yun mamaya kung sasabihin sa'yo. No, you have to tell me. Sa ilang komportableng dumaldal yung batang yun. Umarating nagtataka si Akil. Come to think of it. Kahit ako mabilis na nag-open up sa'yo. There must be something about you. I'm pretty sure may magic ang smile mo, Donna. Maamo ba? Hindi lang maamo, parang may magnet, nangahatak. Iniwas niya ang mukha mula sa pangahalik ng asawa at umiling. Saka na, nasa harap tayo ng school. Tara na, umuwi na tayo para makapagbihis ka na at pumasok ng trabaho. Actually, nagsabi na ako kay Jerome na hindi muna ako papasok ngayon. I want to spend time with you. Matagal na nung huli tayo mag-date. Gusto mo bang mamasyal? Hindi siya nag-atubili sa pagtango. Oo naman, kailan mo pa binalak na mag-absent ha? Shh,
Laging umaaligid si Zaid sa atin. Ngayon, tayo lang muna. Let's go. Tara! Habang binabagtas sila ang daan pauwi, ang isip naman ni Donna ay dumako din sa maraming posibilidad sa hinaharap. Walang kahit sino na makakakuhula kung ano ang mangyayari, pero hindi ibig sabihin ni noon ay ipagsasawalang bahala na lang ang paghahanda. Ngayon na may mga anak na siya, mas naging protective pa siya sa kanyang pamilya. Alam niyang kailanman hindi siya magiging perpektong nanay. Baka minsan masyado siyang istrikta o di naman kaya ay may masabi siyang mali na tatatak sa puso ni Zayn. Dumating man ang araw na mag-away sila ni Akil at maging malamig sa isa't isa. Sa lahat ng iyon, isa lang ang natitiyak ni Donna. Hindi siya susuko hanggat may pagmamahal sa kanyang puso at pag-aalay mula kay Akil. Bilang ina't asawa, magiging larawan siya ng katatagan at determinasyon sa buhay. Iyon ay dahil may pamilya siya na pinagkukunan ng lakas. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!